Sana yung film dyan. Ito. Chapter 5 verse 20. Sige nga, basahin mo nga. Lakasan mo. At alam natin na naparirito ang anak ng Diyos. 20. 20. At alam natin na naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa Kanya Na totoo sa kanyang anak na si Yesu Kristo. Ito ang Tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Oh! Di ba? Ano sa Estrada? Binigyan tayo pagkaunawa na siya ay totoo. No? At binigay sa atin na siya ay totoo. At ano bang basahin mo ulit, Brother Nat? At alam natin na naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa Kanya na totoo sa Kanyang anak na si Jesu Kristo. Ito ang tunay na Diyos Yun! at buhay na walang hanggan. Di ba? Walang iba. Si Kristo lang. Ang sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. Di ba? Walang iba pupunta tayo. Siya ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Ang sabi niyo sa unuhan, ako ang totoo. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, ang totoo, ang ating Panginoon Kristo ang totoo. At siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. No? Sana mga kapatid, huwag nating bitawan si Kristo. Yung pagkatawag sa atin, sa ating lahat, na si Kristo ang tumawag. Hindi naman si Brother ang tumawag sa inyo. Si Kristo, ang salita niya, na ibinigay sa inyo ng kanyang lingkod. Ginamit lang si Brother o ginamit ng mga tao na nagsasalita. Di ba? Si Brother nagpapagamit lang kay Kristo. Ibinubunyag ang katotohanan. Walang kasinungalingan. Lahat katotohanan. Di ba sabi? Lahat ay totoo. At kay Kristo lamang matatagpuan ang totoo. Sapagkat siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Saan pa kayo mga kapatid? Brother na, pupunta ka pa sa iba. Kaya purihin ang Panginoon mga kapatid sa gabi nito na sana sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa ating pagsunod sa Kanyang kalooban, magtuwid tayo. Diba? Sasabihin natin na, anak, sabadista lang ako, doon ako sa Manila ng sabadista eh. Pero dito, kakain ako ng ganito. Hindi na ako magbago. Diba? Yung aking tinuruan sa video call, sa aking sa kumpanya, pagdating sa Samar, Brother Nat, nagkatay ng baboy yung kanilang ama at ina. Pasasalamat ng dumumbo yung kanyang anak. Aba, ay nabalitaan ko kumain na rin daw ng baboy. Yar. Panukalan ng Diyos para sa ikabubuti. Yung ginawa ba niya para sa ikabubuti. No? Kaya sana mga kapatid sa gabi ito, tayo ay pagpalain ng Panginoon na ang ating napag-aralan ay ating mailagay sa ating puso at isip. No? Na huwag nating sayangin ang pagkatawag sa ating mga kapatid ng Diyos. Walang ibang tumawag sa ating kundi ang Diyos at ang kanyang parukala para sa ikabubuti at pag-asa natin. Walang iba. No? Kaya sasabihin natin, ay, doon ako na sa Manila eh. Pero pagdating dito ako sa Samar, iba na ako eh. O mga kapatid, hindi ganoon. Ang Panginoon ay hindi nagbibiro. No? Saka nakikita ka niya. Ha? Nakikita ka niya kung niloloko mo siya. Oo. Marami kasing tao na mapagpanggap. Oo. Yan tinatawag na pagdating ng Panginoon Sister Tumit, ang sasabihin ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. City 21 ng Mateo. Marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, ako naman ay nagpalaya sa mga demonyo. Ako naman ay nagtuturo ng Bible sa mga tao. Ngunit ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kikilala. Kayong gumagawa ng katampalasanan. Ano yung katampalasanan? Kasalanan. Yung kasalanan. Yung mga katampalasanan, kasalanan na kanyang ginawa na hindi itinuturo ang araw ng Sabat, linggo ang itinuturo. Yun ang katampalasanan mga kapatid.
dumating ng panahon, lumayo kayo sa akin. Hindi ko kilala. Sino ba yung turo ng Batida? Ang kapatid. Yan, totoo yan mga kapatid. Mula sa salita ng Diyos. Hindi nagbibiro ang Panginoon. Oh, kaya pagdating ng panahon, sasabihin ng iba, grabe naman ang Diyos ng mga sabalista. Susunugin ng mga tao. Huh? Yeah? Kaya ganyan ang sa Satanas. Mula pa lang sa ideal. Nandun ang agad sa Satanas. Oh, maniwala ka. Mamamatay ka. Hindi. Oh, hindi nakuha ni Iba. Si Iba unang nagkasala, Sister Tonte. Kaya nung ako sa high school, sa Filipino 3, nung sa Mountain Bucares, nag-debate kami. Sino ang makasalanan? Si Iba, si Adan? Si Eva. Oh, si brother at si Iba na eh. Oh, Babae ang una nagkasala. oh, siya ang magkasala eh. Nadami na tayo mga lalaki. Sa ating pagmamahal kasi sa kanya, kumain na rin tayo. Aba, ano, matay kayong dalawa eh. Dalawa naman kami. O, di ba? Ganun ang pagmamahal ng tao. Kaya ngayon ang iba, hindi naman minamahal nila ang babae. Totoo. Sinasaktan pa eh. Oo nga, brother na. Pero hindi nila alam, ginawa ang babae para sa atin. No? Hindi. Ang unang nilalang ng Diyos ang lalaki. Ngunit, yung nakita ni Adan, yung mga hayop na, bakit may mga babae lalaki yung mga hayop? Kasi wala. Naghingi sa Panginoon. Matawala. Wala partner. Tulog ka, Dan. Tulog. Natulog sa Dan. Kinuha dito. Saan ba kinuha? Tadyang. Tadyang. Yung pinakaunang tadyang mga kapatid. Kasi pag yun ay sinuntok, magaganyan lang yan. Matatakpan na. Nakakamatay ka nga. No, hindi. Kapag hindi matamaan. Yung unang tadyang, hindi matamaan pag ay suntukin mo, ay hindi mo tatamaan. Yan ang gusto ng Diyos na iparam sa atin. Kaya sa unang tadyang kinuha, kasi pag binanyan mo, hindi matatamaan yung tadyang. Ngayon, ang babae, sinasaktan, Brother Hector. Gaano kasuway ng mga lalaki na yan? Na magtrato. Kaya ako nag-asawa, Brother Hector. Kung ako'y bunga ng asawa ko, okay lang. Huwag mo lang saktan sila. Pag ako'y binabungaan ako ng asawa ko, Sister Hector. Thank you! Lalo maasar, Brother na! Pag ako'y sinasabi ng masama, thank you! Sabi ng mga anak ko, gano'n na lang pa. Nangimiyasan namin ang si Mama. Hindi ka, hayaan mo na yan. Kasi hindi ko naman yung piling suntukin, asawa ko yun. Kaya magtulog pa ako. Di ba? Kaya ang sabi ng Panginoon, love your Lord as you love God. Di ba? Sana all. Di ba? Kaya mahirap natin asawa, mga kapatid. No? Sana sa mga ikaw, puno tayo ng pag-asa. No, Sister Tunet, no? Sa iyong pagbabalik, sa ingit, remember, yakan. Yakan. Remember, yakan. The word of God comes upon you. Di ba? Doon dumating ang Satan sa isa lugar dito. Nung kami nagpupunta kami tatlo, dumaan sa tinawag natin. Ano ka, Sister? Hindi ko alam kung sino mahal eh. Umakyat yan! Nakipag, sino bang kasama ko doon? Si Bundoy. Sa Brother Bundoy. Kaya yun. Kayong tatlo nun eh. Oh, yun ang panahon na tinawag siya ng Diyos. Hindi naman akong tao sa kanya, ang Diyos. Bakit ako nakabanggit ng gano'n? Sister, halika. Ako naman si Pasok. Oo. Kaya yun ang tawag ng Diyos sa kanyang brother. Panahon na tanggapin ang katotohanan. Kaya praise God, tinanggap ni Sister Bonet ang katotohanan. Hanggang dito sa yakang Sister Bonet, ang ating pagiging kapatid kay Kristo hanggang sa langit na bayan. Ha? Tandaan mo yan. We will meet in heaven. At kung ako'y maligtas man, hahanapin kita roon. Yes, Ha? brother. Thank you so much. At ito, hanggang dito lang. Mag-closing song na tayo, brother.